Alam niyo po, siguro bihirang tao yung katulad ko po na kung ano-ano mga iniipon. Ang hilig kong magtago, meron ako mga koleksyon. Halimbawa, estampita. Alam niyo estampita? Yung mga maliliit na mga litrato ng mga santo, mga religious picture. Marami ako noon, estampita. May koleksyon ako ng mga magagandang Christmas card. Mga religious ang mga picture galing sa Amerika. Dami. Puro religious. Tapos alam nyo, nakakolekta din ako ng mga kalendaryo ng mga religious ang mga nakalitrato. Alam nyo, halos lahat ng mga magagandang mga picture, estampita, card, litrato o larawan ng mahal na birhen. Puro mahal na birhen. At tapos kung tayo ay magpupunta sa mga museum, malalaking mga museum, halimbawa, Vatican Museum, sa Rome, Louvre Museum, sa Paris, Museo del Prado, Madrid, punta kayo sa mga gallery ng mga paintings, puro litrato o painting ng mahal na birhen. Puro mahal na birhen. Nagtataka lang ako at nagtatanong din ang sarili ko, bakit ganon? Ang dami-dami portrait ng mahal na birhen. Halimbawa, yung Immaculate Conception, puro mahal na birhen. Pag sinabing Immaculate Conception, hindi niya dala yung baby Jesus. Pero marami din namang mother and child. Nakararami ang mga larawan ng mahal na birhen, sarili niyang portrait, Immaculate Conception, o marami din namang mother and child. Pero ang nakapag-iisip ako, bakit ganon? Ang dami-daming larawan ng mahal na birhen, bakit ang Panginoong Jesucristo, konti lang ang litrato niya, di ba? So akin lang naman hungan yun, pag ninilay. Pero dahil lang siguro na noong pa man, yung mga great masters, yung mga artists, yung mga painters, di ba? Alam nila yung kahalagahan ng mahal na birhen. Di ba? Ang berbo'y nagkatawang tao. Ang salita ay nagkatawang tao. Sa paanong nagkatawang tao ang salita ng Diyos? Siyempre, sa sinapupunan ng mahal na birhen. Di ba? Sa makatwid, ang mahal na birhen na nilikha ng Diyos. Si Maria ay tao din naman, na katulad natin. Pero ang kaibahan ni Maria, kumpara sa atin, siya'y naging tao. Ipinaglihi ng kanyang magulang, di ba, nang walang sala. Si Maria ay sadyang nilikha ng Diyos upang sa kanyang sinapupunan ay magkatawang tao ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya kung si Maria na pinaglihing walang sala, ay ginamit ng Diyos upang maging sisidlan sa pagkakatawang tao sa kanyang tiyan ng anak ng Diyos. Di ba? Ipinagdalang tao niya at pagkatapos ay iniluwal niya ang anak ng Diyos. Kaya marapat lamang na siya tawagin nating Reyna ng langit at lupa. Di ba? At isipin ninyo, kung gaano tayo kamahal ng mahal na birhen, siyempre mahal niya yung kanyang anak. Di ba? May pangyayari o pagkakataon na naalala niyo ba yung kasalan sa Cana? Kasalan, di ba? Nando doon ang mag-inang si Jesus at Maria. Napansin ni Jesus o napansin ni Maria na papaubos na yung alak. So kahihiyan, pag sa kasalang ganun naubos ang alak. Kaya si Maria masyadong concerned. Lumapit kay Jesus at ibinulong, anak, mauubos na yung alak. Ang sagot ba naman ng anak, hindi pa panahon para sa akin. Ibig sabihin, hindi pa panahon upang siya gumawa ng himala. Siyempre, medyo nagdamdam yung ina siguro. Ang sabi na lang sa mga tao, sundin nyo na lang kung ano yung kanyang sasabihin. Yun ay napakahalagang salita ng mahal na birhen, para bang hindi niya pinangingibabawan ang kanyang anak. Kaya't si Maria nagsasabi din sa atin, bilang ina ng kanyang anak, sumunod tayo kung anuman ang kalooban at sasabihin ng kanyang anak. Di ba? Pero tingnan ninyo, nga't sinabi ni Jesus, hindi pa panahon para sa akin ang gumawa ng himala. Di ba? Kung ano man ang request ng nanay niya, ibig sabihin, magparami ka ng alak. Si Maria,
Sinabi na sa mga tao, sundin nyo na lang kung ano ang sasabihin niya. Pero alam nyo, walang ano-ano. Walang ano-ano. Yung tubig na nasa mga tapayan, nung mga oras na yon, naging alak. Naging alak. So, kita ninyo, ang ating Panginoong Jesucristo, hindi niya pahihindian ang kahilingan ng kanyang ina. Kaya diyan natin makikita yung kahalagahan ng mahal na Birhen. Di ba? Si Maria, isang tanging babaeng nilikha ng Diyos, walang bahid ng kasalanan. Si Maria, sa kanyang sinapupunan, nagkatawang tao ang salita, ang berbo o anak ng Diyos. Si Maria, iniluwal ang kanyang anak na si Jesus, kinandili ang kanyang anak, hanggang si Jesus ay dumating na sa panahon ng kanyang kaganapan. Si Maria, kapiling ng kanyang anak na si Jesus. Kaya hindi po katakatakan si Maria ay bigyan natin ng ganong parangal. Si Maria, ating reyna at ina, reyna ng buong sanglibutan. Amen.